What's up mga lods? So, kakabit ko na to ngayong araw, yung nakuha nating fast bike na stabilizer. Galing kay Boss Fernan Gingon. Nung pagdating kasi nito, panay ang ulan dito sa Marikina kaya hindi ko siya makabit. Siyempre madumi yung motor. Mas maganda kung kakabitan natin ng malinis yung motor. Napalitan ko na rin pala yung kanyang bolt. Dito kasi sa part na to mga lods, yung mga bolt nito is ordinary lang. Pinalitan ko na ng stainless, bali 4 yan. Ayoko naman ikabit yung kasamang bolt kasi mga problema tayo sa kalawang. Pero yung bolt dito, stainless yan yun. 4 na to. Yung dito lang sa mismong clamp ang pinalitan ko. Yun, so ikabit na natin para makita natin yung tsura na ito dun sa ating Raider 150 Fi. Alright, so syempre ang pinakaunang gagawin natin is tatanggalin yung pinaka dust cover ng ating inner tube. So may dalawang option tayo dito. Pwede mo siyang tanggalin ng buo. Kung matyaga ka, mag-effort ka nga lang para sinsilin pataas. Ang isang option naman is kakatirin na natin to. So hindi na natin siya maibabalik pa pag kinater yun. So ang pinili kong option is yung kakatirin syempre. Kasi hindi ko naman na siya ibabalik. Ganito lang yan mga lods. Kakatirin mo lang dito yan ah. Nakat na to ng cutter. Tapos pwede mo na siyang tanggalin. Ayan ah. Pagka hindi mo kasi ito kinater mga lod, kailangan mo pa siyang sinsilin pataas para umakyat. May mga ano to, may mga lock. Yan, may mga uka. May lock siya dito, tsaka dun sa ilalim. So baka ma-damage ko pa yung aking inner tube, yung outer tube pala. So ang ginawa ko, kinat ko na lang yan pati dito sa kabila. Ayan o may. Tapos ilalagay na natin yung ating fast bike na stabilizer. Ang diskarte ko naman dito, tatanggalin ko muna yung mga cover. Hindi mo na may lalagay yan kung nandyan yan. Ayan, kabilaan. Ayan. Ang isa pang diskarte dito mga lods para may mount mo siya na maayos. Luwagan mo tong 4 na to. Kasi nandyan yung adjuster. Ayan o, umaalog yan. Pwede mo siyang atrasabante. Ayan o. May adjuster yan mga lods. So dito ka mag-adjust. Unahin nating i-clamp to, yung pinaka-clamp niya, kabilaan. Tapos dito tayo huling maghihigpit. Unahin natin to. May isa pa akong nakitang way para may mount natin ng tama. Nilagyan ko ng kalso doon sa ilalim para itong gulong natin sa harapan is medyo nakaangat. Bakit ko ginawa yon? Para yung ating shock ay nakababa ng todo. So nakasagad yan pababa. So nandyan yung pinakapantay nung ano natin shock. Nakababa siya ng todo. Bago natin i-mount yung stabilizer. So i-mount na natin yung stabilizer. Ayan, ganyan. Pag napantay mo na ng kabit, saka ka maghigpit dito sa 4 na bolt na to. Sabi ko nga, kailangan nakahang muna yung shock. Yun na nakikita kong pinakamagandang nakahang muna siya para nakasagad pa baba yung shock. Ayan yung pinakapantay niya para mapantay mo yung kabit na ito. Once na nakalapag na kasi yung shock dito sa sahig, may sag na yan eh, umangat na. Kung hindi pantay yung langis mo sa shock, hindi pantay yung pag-angat ng shock natin. So hindi natin mapapantay yung pagkabit na ito. Mas maganda kung nakababa, nakasagad sa baba para pantay na pantay. So ipapantayin na lang natin to, then higpitan ko na dito. Kailangan pantay yung kabit para maganda yung fittings. Yun, so pag nahigpitan na yung clamp magkabilaan, doon na tayo maghihigpit dito sa taas. Kasi once na mahigpit na to, saka ka naghigpit dito, maaring sumikip yung natin, shock. So magagasgas yung ating mga oil seal pagka hindi siya free play ng akyat baba. So dito yung pinakalas. Ayan, so okay na siya mga lods. Pantay na yan. So hindi pilit yung pagkakalagay kasi meron siyang adjuster. Alright, so higpitan ko na lang ng gusto to para goods na. Ayan na siya mga lods, so okay na. Magbabounce check tayo. Alright, ayos mga lods. Nakakatulong din yan. Lalo na yung sinasabi ko na pag hindi pantay yung langis mo magkabilaan, hindi nakataon na yung shock mo. Ayun yung kukontrol sa kanilang dalawa. Ayun yung mag-i-stabilize sa kanila para pantay yung pag-agat ng natin, shock. Pag hindi kasi pantay yung langis mo dyan, yung bounce kasi niyan hindi pantay.
mas mauuna minsan yung isa. Konting-konti lang naman. Ito yung magkocontrol sa kanila. Lalo na sa cornering. Ayan, ayun yung magkocontrol. Yan yung trabaho ng stabilizer. Yan, all goods. Meron din ako nakita sa Shopee niyan mga lods. Nasa 600 plus lang yata yan. So, dalawa yung option nyo mga lods. Pwede kayong mag-order sa Shopee. Maglalagay na lang ako ng link dyan. Pwede rin kung hindi kayo kumbinsido sa Shopee, pwede kayo mag-order kay Boss Fernan mga lods. Yan, salamat nga pala kay Boss Fernan Gingon. Sa kanya galing yung ano na yan, shock stabilizer na yan. So yan lang mga lods itong video na to, no? Kabit lang tayo ng shock stabilizer. So ride safe sa lahat mga lods. Peace.